Well, una, Danny, ito yung Oh, first time sa oo. ating kasaysayan Mm. na may dalawang impeachment na halos magkasabay na Mm. finay presidente at saka sa Mm. vice presidente. Mm. Medyo very delicate ito. Nagsalita nga ako a week ago sa isang malaking korporasyon, Mhm. ah, American corporation. Very concerned sila yung sa usapin ng stability. Kaya Mm. nag-hesitate daw yung mga investors na pumasok. Mm. No? Hindi nila alam kung ano mangyayari. Pero anyway, Mhm. expected naman na mapatay itong impeachment laban sa presidente sa Justice Committee pa lang. Mhm. Duda ako kung papasayan pag umabot sa plenary. No? Mhm. Dahil malaki yung difference sa botohan eh. Indication yun eh kung Oo. paano boboto yung Oo. mga congressman pagdating sa plenary. Ibang Okay. usapin yung kay Vice President Sara. Next week yun. Tingin ko, malaki yung possibility na pumasa sa Justice Committee yung impeachment laban kay Sara in substance. Sufficiency in substance, not just in form. Mhm. At malamang, umabot yan sa plenary. Mhm. Sa plenary, malaki ang chance na yan ay maaprubahan dahil one-third lang naman ang kailangan eh. Mhm. 105, 106. Mhm. Pero hindi na yan kasing laki nung nangyari last year. 215. 260 ang pumirma. Oo, So, nadagdagan. hindi, pero papasa pa rin. Okay, so ibig sabihin, naniniwala ka kasi may mga ibang parang naririnig ako na baka hindi na ganun nga kalaki, although baka makuha pa rin nga yung one-third, no? Pero dahil iba na speaker, iba na yung syempre influensya, tapos malapit na tayo sa 2028, syempre nakikita nilang presidential contender na malakas di ba, si VP Sara, nakikita nila baka mga iba diyan na pumipwesto na, pwedeng bumaliktad. Di ba, Sec Ronald? Correct, Danny. Dahil siyempre, ang priority ng mga kongresista at ng mga politiko, for that matter, ay yung kanilang sariling political future. Tama. Yung kanilang political calculation. What's in it for them? Oo. Kaya ang tingin ko, mababawasan dramatically yung boboto. Pero, dahil yung presidente ay 2.5 years in power pa rin, Oo. ay malaki pa rin yung kanyang impluensya. Kahit mababa yung kanyang approval rating. Kaya yung one-third is doable. Yun ang Okay. aking sinasabi, it's doable. Pero tama ka, malapit na yung 2028, tapos mataas yung approval rating ng Vice President, at least for now, dahil siya pa lang naman nagpapakilala ng kandidato Wala pa namang iba eh. Diba? At naririnig ko, nagpapaabot na yung kampo niya sa mga kongresista na all is forgiven, all is forgotten. Oo, narinig ko yan. Oo. Bumoto nyo last year. Oo. Pero, wag na kayong bumoto ngayon for impeachment. Or else, Oo. kakalusin namin kayo pag sa 2028, pag presidente na kami. Oo. Sigurado na sila yung mananalo eh. Oo. Kaya yun ang ginagamit nilang panakot dun sa mga kongresista. Dadagdagan pa nung karamdaman ng presidente. Okay. Medyo may problema yung presidente, baka earlier on maging presidente na kami, sa amin na kayo. So tama ka, Danny, na nagbabago yung landscape. Pero for now, tingin ko doable yung impeachment na makuha yung one-third laban kay Vice President Sara. Ibang usapin sa Senado. Okay. Pero para lang doon sa mga nakikinig, ano ba yung bilang natin? Pag sinabi nating one-third, sa ngayon kasi 316 yata yung mga members ng House, they only have to get, di ba, 103, 105 para at least mai-transmit na sa Senado. Di ba? Tama ba? Sec Ronald. Yes, 105. Oh. Sa kabila ng desisyon ng Supreme Court na mas pinahirapan yung impeachment. Okay. Nangyayari kasi ito sa ganung konteksto eh. May decision Okay. yung Supreme Court do sa motion for reconsideration ng Congress na ang daming binago, no? Oo. At ang Ayan. daming Pati yung nilampasan session days na iba, di ba? Yung mga ganun Yes, di ba? yes. Ngayon ako nakakita around the world lahat ng mga parliament, lahat ng kongreso, sila nagde-define kung ano ibig sabihin ng session day. Pero dito sa atin, yung Supreme Court ang nag-define. Na hanapin mo, Danny, sa around the world, no? Hindi nangyayari yan. Pero marami pa yan, no? Pero ibang topic na yan. Okay. Yung ginawa sa Supreme Court. Anyway, sabi naman ni Justice Luistro and Congresswoman Luistro, siya yung nag-preside, basta susundin nila kung ano man yung interpretasyon ng Korte Suprema. Pero ikaw, ang basa mo nga, confident ka, makukuha pa rin yung one-third. So ito naman, pag dumating niya, na-transmit na sa Senado, with the Senate President now, Tito Soto, sabi niya, forthwith daw itutuloy ka agad ito. Ano naman ang tingin mo? Darating ito sa trial? Well, mas mahirap sa Senado. Okay. Mas mahirap. Dahil mismo yung majority na 15, may mga miyembro sila na malapit sa Vice President. Okay. Yung mga taga Mindanao, di Okay. ba? Meron dyan na may personal relasyon sa Vice President. Iba yung dahilan nila sa pagsama sa majority. Okay. Kaya medyo bakbakan yan. Pero wag mong kalimutan, Danny, sa ating sistema, very powerful ang presidente. Kung gagamitin ng presidente yung kanyang power
kahit ipagpalagay mo na may separation of powers. Walang pakialam ang presidente sa Senado at sa Kongreso. Pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba, Danny. In the real world, meron ganong klaseng impluensya. May mga, Kaya, oo. tingin ko, kung gagamitin ng presidente yung impluensya niya, kakayanin sa Senado na makuha yung 2/3. So yung sinasabi mong 2/3 vote nga na medyo mahirap, that is ang ibig sabihin para sa mga nakikinig, medyo maintindihan natin yung proseso ng impeachment, paano ito gugulong Sa Senado 2/3 vote, it means 16 votes, 'di ba? Yes. Professor Secretary Ronald. Yes. So ibig Walang sabihin, conviction. for now ang majority is only ilan sila? 15 ba? Ilan ba sila ngayon? Yung ibig sabihin, 'di ba, 9 yung minority, tama, 'di ba? Yes. Okay. So, yung pumirma dun sa narinig kita minsan sabi mo nga dun sa pumirma dun sa nagalit sa Chinese embassy dun sa mga remarks, 15 yun na senators. So, kung isa lang dun bumaliktad, 16 din na makukuha. Yun kasi yung parang lumulugar at pumipwesto, 'di ba? Align dun sa mga Duterte group, 'di ba? Parang ganun yung Yes, pagkaka-analyze mo Correct. Pero sa ganyan kasi, bawat isang senador is a separate republic. Okay. Nagpapashare batay sa kanyang political calculation, batay sa kanyang political interest. So yung ganyang klaseng hatian ay very superficial yan. No? Kaya pwedeng mula sa minority may lumipat sa majority sa issue ng conviction. Pwede namang meron din sa majority na lumipat sa minority. Kaya very interesting ang bakbakan dyan, Danny. Tingin ko marami pang interviews na gagawin dyan, no? Habang nangyayari yung impeachment. At alam mo naman, pag may impeachment sa Pilipinas, bawat Pilipino nagiging abogado. Sa bawat kanto, lahat marunong lahat magaling mag-interpret di ba? Lahat magagaling, lalo na social media gagamitin. Lalo na yung mga political operators, they will use this again to advance their political cause, di ba? Sec Ronald? Yes. Pero masaya dyan, bawat inuman, bawat kanto, lahat ng mga Pilipino, abogado. May kanya-kanyang legal opinion. Pero sabi mo nga kanina, yung fear mo, nagsalita ka doon sa American Corporation, stability, no? So somehow, na-settle dahil nga, di ba, nawala na itong impeachment complaint kay BBM, pero yung kay Sara, tapos ang dami pang issue kasi na nangyayari, yung shaky rin ang Senate daw leadership, tapos itong mga issue sa tourism natin, hindi pa rin naaayos, di ba? So ang dami, pati itong mga hindi pa napapanagot sa flood control, these are contributors dito sa mga, ibig sabihin, unstable na situation, Sec Ronald? Tama, Dali, halimbawa, hindi pa masyadong gumagalaw itong investigasyon. Oo nga dito sa unprecedented, massive scandal on corruption, no? Sa flood control. At yung flood control is just the tip of the iceberg. Alam natin, Dani, na marami pang corruption sa loob ng gobyerno. So, initial lang yan. Ikalawa, may nagtutulak pa ng charter change. No? Kaya nga, lumutang bigla. Dahil doon sa Supreme Court ruling Yes, may naghahabol pa. Tapos, hindi natin nakakalimutan, meron nagpaplano ng destabilization. Na mangyari last September. Diba? Tapos, yung economy ay not in the best shape. No? Kaya nga lahat ito. Yung growth rate. Tapos, ikaapat, nandiyan pa ang China. Aggressively invading our West Philippine Sea. Tama. Siyempre, may mga kaalyado sila dito sa loob na tinutulungan nila at in their interest na dapat manalo sa 2028 para maging friendly yung ating gobyerno sa China, etc. etc. So, ang daming sabay-sabay na nangyayari, Dani. No? Kaya dapat very decisive, very strong yung gobyerno para ma-resolve lahat ito. Halimbawa, within the next few weeks, dapat may mga mapakulong sila ng mga big fish. Kundi patuloy na bababa yung kanilang approval ratings. Alam nila yun, may data analytics ang Malacanang tungkol dyan. No? Pero alam naman natin, Danny, na problematic din yung ating justice system. Kaya hindi ganun mabilis yan. No? Kaya dami nangyayari, Danny. Speaking of yung mga mapapanagot, 'di ba? Meron na nga report committee report ang Blue Ribbon yung tatlo nga umatras na, 'di ba? Yung tatlong senador. So 4 lang yung pumirma. So it needed daw 11 votes para at least ma-sponsoran sa plenaryo. So babaguhin na naman nila yung wordings pero ayaw na sponsoran ni Senator Lacson. Yung mga ganito na ibig sabihin nandoon kasi pinapanagot kasi doon Sinasabi naman ni Senator Lacson, ito rin naman itong Blue Ribbon, ito rin naman ang source ng mga report ng Ombudsman at saka DOJ. We are just parang realities on the ground lang tong ginawa namin. Hindi naman pwede kami sumalungat dito Ibig sabihin, tatlong senador ang parang although isa former senator, si Bong Revilla nakakulong na, yung tatlo pa, binabanggit naman sa report, sila Jinggoy, si Cheese at saka si Joel Villanueva, umatras yung tatlo. So ano yung basa mo rito lahat, Ronald?
Well, alam mo naman, Danny, several months ago, muntik magkaroon din ng Senate coup Oo sa nga. issue ng investigasyon sa mga kapwa senador nila. Mhm. Sabi nga ni JB Ejercito, bakit puro mga senador ang iniimbestigahan? Oo. Problema, involved yung mga senador. So, muntik pa rin magkaroon ng pagbabago ng leadership noon. Buti na lang ayos nila. Tingin ko, kolektado pa rin ito doon. Itong mga involved ng mga senador na ngayon ay formal nang ipopropose na kasuhan. Oo No? nga, At oo. ito, hindi lang yung tatlo, Dani. Committee May mga report. iba pa dyan. Dahil yung testimony, halimbawa ni Undersecretary Bernardo, maraming idinawit ng mga ex at saka present senators. Yes, yes. Oo. Kaya kasama yan dito sa threat ng pag-change ng Senate leadership. Okay. At tingin ko, nagkaroon ng certain level ng compromise, hindi pa natin alam kung ano yan, para hindi matuloy yung Senate coup na yan. Pero konektado yan dun sa mga investigasyon ng Blue Ribbon na kapwa senador nila ay involved sa corruption. Nagulat ka ba, Danny, na may mga senador na involved sa corruption? Hindi naman ako nagulat dahil narinig ko naman yung mga hearing lahat at mga sinabi ni Yusek Bernardo. Pero at least, 'di ba, parang sinasabi nga ni Senator Lacson, sinusunod lang natin yung talaga naging proceeding, 'di ba? So ginagalang natin. At syempre they have their own 'di ba? Yes. Way para i-protect din nila yung sarili nila. Pero given that Imagine mo, Danny, Oh. imagine mo magkakaroon ng change sa leadership dahil sa issue ng investigasyon sa kapwa nila senador. Sa corruption. So, Tingnan mo for- yung issue ng Senado as an institution. For now- Madudulot yan. Kung yun ang dahilan sa Senate change, halimbawa kahapon. Oo. Dahil pinoprotektahan nila yung kanilang kapwa senador na kabaro. na-involved Oo. sa corruption. Ang pangit ng itsura nila niya. Pero for now, ang basa mo, mukhang solid naman ngayon behind Senator Soto. Ngayon, Well, yes and no. Alam mo naman na, Danny, sabi ko nga kanina, kanya-kanyang interest yan. Kaya hindi yan ganun kasolid. Pero for now, it is holding. It is holding, no? Dahil nga, Oo. isang dahilan, ito pinag-uusapan natin. Ang pangit ng itsura ng Senado kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership dahil sa issue ng corruption ng kapwa nila mga senador. Okay. So, isang dahilan yun. Pero syempre, I can imagine, baka tumulong din yung Malacanang. Okay, pero sinabi mo, ito yung tungkol dito sa impeachment, no? Isa kasi crucial ito eh. Pag nakarating ito sa Senado, at sinabi mo, 1/3 mukhang kaya yan marating sa House, no? Pagdating sa Senado yan, diyan na nga yung labanan na mabigat, no? At tingin mo ba yung mga supporters, supposedly, yung mga behind yung sa China, di ba? Tingin mo ang China or Chinese government or whoever there will support anything that will, para at least matulungan ang cause ni VP Sara? Of course, lahat gagawin nila. Gagalaw sila? sa ngayon- Gagalaw sila? sa ngayon- Oo. Dahil sa ngayon dito sa region, tayo lamang ang torn on their side. Tayo Okay. lang talaga yung lumalaban sa kanila. Yung iba kasi, kampante sila dahil sa trade relations sa China. Tapos tayo lang ang merong artificial island sa ating exclusive economic zone ng China. So sa atin, very aggressive ang China. Nagwa-water cannon, namumutol ng daliri. No? At dahil dyan, it is in their interest na magkaroon ng friendly government sa Pilipinas. Kaya lahat gagawin nila dahil hindi lang ito regional global ito Ang tingin nila yung mundo nagrarally sa atin. Tayo lamang ang nag-file at nanalo dito sa UNCLOS. At ito Tama. yung ginagamit ng mundo laban sa kanila, yung freedom of navigation sa pinakamahalagang waterway sa buong mundo. Kaya hindi lang ito usapin ng West Philippine Sea. Usapin ito ng global trade. Kaya Okay. suportado tayo ng mundo. Kaya tayo yung turn on their side. Kaya mag-i-impact ito dito sa impeachment. Pero siyempre, may iba-ibang mga factors yan. Una, yung ebidensya. Pag nabuksan yung bank account ni Vice President Sara, ano ba laman yan? Yung sinasabi ni Trillanes na may mga hundreds of billions Pati galing sa si mga former drug. President Duterte, di ba? Yung mga secret bank accounts, di ba? Bank accounts. Yes, binanggit so, mo. yan. So yung ebidensya mahalaga. No? Ikalawa ay yung interest ng mga senador. Is it in their interest na may ma-convict si Vice President Sara na mataas sa ratings at malapit ng eleksyon? O mas magbibigay sila sa pressure galing sa gobyerno? Ikatlo, popular pressure. Yan ba ay makaka-create, makaka-stimulate ng massive support galing sa mamamayan for or against impeachment? So maraming mga factors na makaka-apekto dito sa impeachment.